Nanginginig ang kamay ni Sulen habang hawak ang baso ng champagne. Ang munting tunog ng yelo na tumatama sa kristal ay parang dagundong sa tahimik na penthouse suite. Ito na yon, ang baso na magpapabago sa lahat. Para kay nanay, para kay Leo. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isipan. Isang dasal, isang pampalakas loob. Nakikita niya ang mukha ng kanyang inang si Aling Elena, na nangangayayat sa banig ng karamdaman. Naririnig niya ang pangarap ng bunsong kapatid na si Leo na makapagtapos ng pag-aaral. Sila ang dahilan kung bakit siya naririto, nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na hindi niya kailanman pinangarap na maisuot, sa loob ng isang hotel na ang isang gabi ay katumbas na ng isang taon nilang upa sa bahay. Sila ang dahilan kung bakit siya si Katrina ngayong gabi. Isang babaeng maganda, sopistikada at mapang-akit. Isang kasinungalingan. Bumukas ang pinto mula sa kwarto at lumabas ang target niya. Si Marcus Walton. Hindi siya ang halimaw na inilarawan sa kanya. Walang kasamaan sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nakita ni Sulen ay isang lalaking pagod. Isang kalungkutan ang bumabalot sa tindig nito. Kahit na pilit itong tinatago sa likod ng isang mamahaling suit. "Sorry to keep you waiting," sabi ni Marcus, bahagyang ngumiti. "May tinapos lang na tawag." "It's okay, sir," sagot ni Sulen. Pinipilit na panatilihin ang karakter ni Katrina. Umupo si Marcus sa sofa sa tapat niya at tinitigan siya. Hindi ito ang titig ng isang manyak, kundi titig ng isang taong tila may malalim na iniisip. Naramdaman ni Sulen ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi. "Alam mo, Katrina," panimula ni Marcus habang sinasalinan ang sarili ng whiskey. "Lahat ng babaeng nakilala ko, alam ko agad kung ano ang gusto nila sa akin. Pera, kapangyarihan, koneksyon." Huminto ito at tumingin sa kanya. "Pero ikaw, hindi kita mabasa." Napalunok si Sulen. Ang laso na nasa champagne ay tila gumagapang na rin sa kanyang lalamunan. "May pangarap ka ba, Katrina?" Natigilan si Sulen sa tanong. Pangarap? Oo, pangarap niyang gumaling ang ina niya. Pangarap niyang makitang nakagraduate si Leo. Pangarap niyang mamuhay ng simple, walang takot, walang kasinungalingan. Pero hindi iyon ang pangarap ni Katrina. Bago pa siya makasagot, may kumatok sa pinto. Isang room service attendant ang pumasok na may dalang panibagong bote ng champagne. "Sir, ma'am, your refill." Dito na nagsimulang maging malabo ang lahat. Sa pagmamadali ng attendant, bahagya nitong natabig ang mesita. Nataranta si Sulen. Ito na ang pagkakataon niya. Ang senyales mula sa langit para itigil ang kahibangang ito. Sa isang mabilis na kilos, kunwari ay aabutin niya ang nahulog na napkin. Pero ang tunay na plano niya ay itulak ang baso ni Marcus para matapon ito. Ngunit naunahan siya ng tadhana. Ang mismong baso niya, ang basong may lason, ang siyang natapon sa mamahaling carpet. "Naku ko, pasensya na po," sabi ng attendant. Mabilis nitong kinuha ang basong walang laman ni Marcus at ang bagong bote. "Ipaghahanda ko po kayo ng bago, sir." "No, it's fine," sabi ni Marcus, tila hindi naman nagambala. Itinuro niya ang baso na hawak ni Sulen kanina pa. "I'll just have what she's having. Mukhang mas masarap yan." At sa isang iglap, kinuha ni Marcus ang baso mula sa kamay ni Sulen na nooy nalambay ni ng lalaki ang mga mata at hindi makagalaw. "Cheers," sabi ni Marcus at ininom ang laman nito. Napanood na lang ni Sulen ang pag-inom ng lalaki sa lason na inihanda niya para dito. Ang bawat lagok nito ay parang saksak sa kanyang dibdib. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo na sa kanyang isipan. Isang bangungot na pinagsamahan ng pagsisisi at takot. Ang pagkahilo ni Marcus, ang pag-aalala niya, ang pag-alalay niya rito, papunta sa silid. Ang gabing iyon ay nangyari. Isang gabing ninakaw niya. Isang gabing babago sa buhay nilang dalawa magpakailanman.
Nang magising si Sulen, sinagna ng araw ang tumatama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang bigat ng braso ni Marcus sa kanyang baywang at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng alak, ang lambot ng kumot na bumabalot sa kanya, ang sakit ng katotohanan. Parang bombang sumabog sa kanyang dibdib, ang pagsisisi. Dahan-dahan, maingat na maingat, inalis niya ang braso ni Marcus. Hindi siya gumalaw. Pinakiramdaman ang paghinga nito. Mahimbing. Mahimbing pa rin ang tulog nito dahil sa gamot na hindi naman niya sinadyang mainom nito. Napatingin siya sa natutulog na mukha ni Marcus. Payapa. Walang bakas ng kapangyarihan o ng yaman. Tila isang ordinaryong tao lang na nalulunod din sa sarili niyang kalungkutan. Isang matalim na kirot ang tumusok sa kanyang puso. Hindi ito ang plano. Ang plano niya ay umalis bago pa may mangyari. Pero nabigo siya. Kailangan na niyang umalis. Ngayon na. Nagmamadali, ngunit walang ingay siyang bumangon. Pinulot niya ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. Isang murang bestida na ngayon ay mukha ng basahan sa gitna ng karangyaan ng silid. Habang nagbibihis, nanginginig ang buo niyang katawan. Naalala niya ang huling bilin sa kanya. Mag-iwan ka ng sulat, maikli lang, para isipin niyang isa ka lang sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Nanginginig ang kamay niyang kumuha ng isang piraso ng hotel stationery at ballpen. Anong isusulat niya? Sorry? Patawad? Hindi ko sinasadya? Hindi. Hindi yun ang gagawin ni Katrina. Isinulat niya, Thanks for the night. K. Maikli. Walang emosyon, masakit. Bawat letra ay parang lason na isinusulat niya sa sarili niyang kaluluwa. Maingat niyang inilapag ang papel sa bedside table, sa tabi ng isang mamahaling relo na marahil ay mas mahal pa sa bahay at lupa nila. Sa huling pagkakataon, napasulyap siya kay Marcus. Ang mga labi nitong bahagyang nakaawang, ang dibdib na marahang tumataas baba. May kung anong kumurot sa puso niya, isang pakiramdam na hindi niya dapat maramdaman. Dali-dali niyang tinalikuran ito. Sa ibabaw ng isang upuan ay nakalatag ang sobrang may lamang pera, ang bayad para sa kanyang serbisyo, ang kabayaran para sa kanyang dignidad. Nanginginig ang kamay niya nang buksan ito. Napakaraming pera. Sapat na para sa operasyon ni nanay, sa pag-aaral ni Leo, at para makapagsimula sila muli. Pero hindi niya magawang kunin ang lahat. Kumuha siya ng ilang piraso, sapat lang para sa paunang bayad sa ospital. Ang natira, iniwan niya. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi niya kayang ipagbili ang buo niyang pagkatao. Parang magnanakaw, maingat niyang binuksan ang pinto ng suite. Ang marahang pag-click nito, nang isara niya ay parang isang hatol na iginawad sa kanya. Hindi siya lumingon. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng sikat ng araw. Ngunit sa halip na magbigay liwanag, tila ibinibilad nito ang lahat ng dumi at kasalanan niya. Ang mga taong naglalakad sa paligid ay tila nakatingin sa kanya. Hinuhusgahan siya. Sumakay siya sa unang taxi na nakita. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinubad niya ang suot na hikaw at kwintas, mga hiram na alahas. Inilagay niya yon sa kanyang bag. Ang pulang bestida ay tila sumisigaw ng kasalanan. Kaya't pagdating niya sa isang lugar na medyo tago, bumaba siya. Sa isang madilim na eskinita, hinubad niya ang damit at isinuot ang simpleng blusa at pantalon na dala niya. Ang bestida ni Katrina, ang simbolo ng kanyang kasinungalingan, ay walang awa niyang itinapon sa isang basurahan. Ngayon, siya na ulit si Sulen. Isang babaeng durog ang puso at kaluluwa. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro. Ang numero ng kliyente niya. Ang taong nag-utos sa kanya ng lahat ng ito. Binuksan niya ang mensahe. Umaasang ito na ang kumpirmasyon
ang pagtatapos ng kanyang bangungot. Ngunit ang nabasa niya ay lalong nagpaguho sa kanyang mundo. 2 pangungusap lang. Niem view dahui, bien matdi. Natigilan si Sulen. Nanlamig ang buo niyang katawan sa gitna ng init ng umaga. Ang mga tunog ng syudad sa paligid niya ay biglang nawala. Anong ibig sabihin nito? Kinansela? Paanong kinansela kung nangyari na ang lahat? Isinakripisyo niya ang lahat. Para sa wala, naramdaman niya ang unti-unting panghihina ng kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa pader para hindi matumba. Ang lahat ng ginawa niya, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi ay walang silbi. Isa lang siyang piyesa sa isang laro na hindi niya maintindihan. At ngayon, basta na lang siya itinapon. 1 taon, 365 araw na ginugol ni Marcus Walton para gawing mas malamig ang kanyang puso at mas matalim ang kanyang pag-iisip. No. Ang isang salitang yon ay bumagsak na parang palakol sa gitna ng boardroom. Ang lahat ng miyembro ng board ay natahimik, hindi makahinga. Ang binatang presentor, na kanina lang ay puno ng sigasig, ay namutla na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Sir, kung bibigyan niyo lang po ng... I said no, putol ni Marcus. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpaguho ng bundok. It's a waste of time and resources. Next. Walang nangahas na umimik. Ang pangalan ni Marcus Walton ay naging kasing kahulugan na ng salitang tuso at walang awa sa mundo ng negosyo. Mula nang umupo siya bilang CEO ng Walton Group, pinalago niya ang kumpanya sa paraang hindi inaasahan ng lahat. Ngunit kasabay nito, nag-iwan din siya ng mga durog na pangarap at mga wasak na katunggali. Ito ang bagong Marcus, ang Marcus na binuo mula sa abo ng isang gabi ng pagtataksil. Pagkatapos ng meeting, bumalik siya sa kanyang opisina na nasa pinakatuktok ng gusali. Ang buong syudad ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Isang malawak na kaharian ng bakal at salamin. Ngunit sa kabila ng lahat ng kapangyarihang ito, pakiramdam niya ay siya ang pinakamalungkot na tao sa mundo. Sir, sabi ng kanyang assistant mula sa intercom. Nasa linya po si Ma'am Arabella. Napapikit si Marcus, si Arabella Vance, ang kanyang perpektong fiancé, isang kasunduan sa pagitan ng 2 makapangyarihang pamilya. Maganda, matalino, at galing sa tamang uri ng lipunan. Lahat ng gusto ng kanyang ama para sa kanya. Sabihin mong nasa meeting ako, sagot niya. Pero sir, tumawag na po siya kanina at gawin mo na lang ang sinabi ko. Utos niya at pinatay ang intercom. Hindi niya kayang harapin si Arabella ngayon. Hindi niya kayang harapin ang mga plano sa kasal, ang mga pekeng ng ngiti, ang walang katapusang pagpapanggap. Binuksan niya ang isang maliit na drawer sa kanyang mesa. Sa loob, sa gitna ng mga mamahaling pluma at dokumento, ay may isang bagay na hindi nababagay doon. Isang murang hair clip, kulay rosas na kupas na. Ito lang ang naiwan, ang tanging patunay na totoo ang babaeng iyon. Ang multo na bumabagabag sa kanya sa loob ng 1 taon. Katrina, naaalala pa rin niya ang lahat. Ang halimuyak nito na parang mga bulaklak sa hardin. Ang mga mata nitong nangungusap, puno ng mga sikretong hindi niya nabasa. Ang paraan ng pagtawa nito nang sabihin niyang mukhang seryoso ang lahat ng pelikulang pinapanood niya. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya si Marcus Walton ang bilyonaryo. Naramdaman niyang isa lang siyang lalaki na kausap ang isang babae. At paggising niya, wala na ito. Pera lang niya ang habol nito, tulad ng lahat. Ang sulat na iniwan nito ay sampal sa kanyang pagkatao. Pero bakit? Sa kabila ng galit ay meron pa ring pananabik. Isang katanungan na paulit-ulit na bumabalik. Sino ka ba talaga? Sir, paumanhin sa abala. Muling sabi ng assistant niya.
Pinapaalala ko lang po ang dinner niyo ngayong gabi. Napabuntong hininga si Marcus. Isa na namang business dinner. Cancel it. Po? Pero sir, mahalaga po ito. Just cancel it. Pag-uulit niya. Gusto kong mapag-isa. Okay po, sir. Kung sakali lang po, may bagong bukas na restaurant sa downtown. Filipino cuisine. Baka gusto niyong subukan para maiba naman. Natigilan si Marcus. Filipino. Ang babaeng yon. May punto itong Pilipino. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang ideya na walang lohika. Sige, i-book mo ako doon. Makalipas ang ilang oras, naroon na nga si Marcus sa loob ng isang maliit ngunit maingay na restaurant. Ang amoy ng adobo at sinigang ay nangingibabaw sa hangin, malayong malayo sa mga fine dining restaurant na pinupuntahan niya. Ang mga tao ay masaya, nagtatawanan. Naramdaman niya ang pagiging dayo sa sarili niyang syudad. Ano ba ang ginagawa niya rito? Naghahanap ng multo? Nang dumating ang order niya, abala siya sa pag-check ng email sa kanyang cellphone. Hindi niya napansin ang waiter na papalapit. Sa isang iglap, naramdaman na lang niya ang pagdulas ng isang bagay sa kanyang mamahaling Italian suit. Ano ba? Inis na sabi niya, habang tinitingnan ang mantsa ng sarsa sa kanyang damit. Naku, sorry po. Pasensya na po talaga, sir. Ang boses na yon, ang punto, pamilyar. Itinaas ni Marcus ang kanyang tingin mula sa mantsa. Nakita niya ang isang babaeng nakayuko, nanginginig sa takot habang pinupunasan ang kanyang damit ng isang napkin. Hindi ko po sinasadya, sir. Patawarin niyo po ako. Dahan-dahan itong nag-angat ng mukha. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Marcus, ang mga matang iyon. Ang mga matang iyon na pinangarap at kinamuhian niya sa loob ng isang taon. Medyo iba ang ayos ng buhok, simple lang ang suot na uniforme, pero ang mga matang iyon, walang duda. Nanlaki ang mga mata ng babae nang makilala siya. Ang takot sa mukha nito ay napalitan ng matinding gulat. Hindi makapaniwala si Marcus pagkatapos ng isang taon. Dito, sa ganitong paraan. Isa lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang pabulong na sigaw na matagal na niyang kinikimkim. Katrina? Ang pangalang iyon. Katrina. Parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Sulen. Ang baso na hawak niya ay bumagsak sa sahig, nabasag at kumalat ang mga piraso na parang mga durog na alaala. Sa isang iglap, bumalik siya sa penthouse suite, sa amoy ng mamahaling alak, sa bigat ng katawan ni Marcus, sa bigat ng kanyang kasalanan. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Ang maingay na restaurant ay biglang naging tahimik sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Marcus Walton, mga matang mapanuri, matalim, at puno ng alaala. Hindi maaari. Papasensya na po, sir. Nautal na sabi ni Sulen, umiiwas sa tingin nito. Pero, nagkakamali po kayo ng tao. Hindi po ako si Katrina. Pinilit niyang gawing iba ang kanyang boses. Mas magalang, mas probinsyana. Ngunit ang panginginig niya ay hindi maitago. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Marcus. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagkakamali? Sigurado ka ba? Lumapit ito ng isang hakbang. Naramdaman ni Sulen na parang unti-unti siyang nauubusan ng hangin. Para siyang isang daga na nakulong sa sulok ng isang mandaragit. Maaaring iba ang buhok mo ngayon. Iba ang suot mo. Bulong ni Marcus, sapat lang para marinig nilang dalawa. Pero ang mga matang yan, hindi ako pwedeng magkamali sa mga matang yan. At ang boses mo, kahit anong pilit mong baguhin, naririnig ko pa rin siya. Sir, pakiusap po. Pagmamakaawa ni Sulen, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Isa lang po akong waiter dito. Ang pagdating ng manager ng restaurant ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Mr. Walton,
Naku, ano pong nangyari? Pagpasensyahan niyo na po ang aming staff, sabi ng manager. Isang Pilipinong nasa katanghaliang gulang na halatang takot na takot. Ayos lang, sagot ni Marcus. Hindi inaalis ang tingin kay Sulen. Medyo nagulat lang ako sa pagkakapareho. Sulen, pumasok ka na sa loob. Ako na ang bahala dito. Utos ng manager, marahang itinutulak si Sulen palayo sa eksena. Nagpahila si Sulen, ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, nahagip ng kanyang mga mata ang huling tingin ni Marcus. Hindi ito nakatingin sa mukha niya. Nakatitig ito sa kanyang dibdib, sa kanyang name tag, Sulen. Nang makapasok siya sa kusina, doon na siya napasandal sa pader. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Humahagok ang kanyang paghinga. Nakita niya ang pangalan ko. Alam na niya ang 1 taon ng pagtatago, ng pagtatrabaho ng husto para kalimutan ng lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang multo ng nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan. At alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi na siya makakatakas. Kinabukasan, pumasok si Sulen sa trabaho na may mabigat na dibdib. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Iniisip kung ano ang gagawin ni Marcus. Isusumbong ba siya nito sa pulis? Ipapahiya sa buong mundo? Pinilit niyang maging normal. Ngunit bawat tunog ng kampana sa pinto ng restaurant ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Pagdating ng tanghali, tinawag siya ng kanyang manager sa opisina nito. Sulen, umupo ka, sabi nito. Ang muka ay seryoso. Kinabahan si Sulen. Pasensya na anak, panimula ng manager. Halatang nahihirapan sa sasabihin. Pero kailangan na kitang tanggalin sa trabaho. Simula ngayon. Po? Bakit po? May nagawa po ba akong mali? Gulat na tanong ni Sulen, kahit alam na niya ang sagot. Nagbuntong hininga ang manager. Wala kang ginawang mali, Sulen. Masipag ka at mabait. Pero, tumawag kanina ang isang napaka-importanteng kliyente. Si Mr. Walton. Sinabi niyang hindi na siya babalik dito hanggat nagtatrabaho ka pa. Gumuho ang mundo ni Sulen. Ito na nga, ang simula ng kanyang parusa. Heto ang huling sahod mo. Dinagdagan ko na rin ng kaunti. Sabi ng manager, inaabot ang isang sobre. Pasensya na talaga. Lumabas si Sulen ng restaurant na tulala. Yakap-yakap ang kanyang bag. Hindi alam kung saan pupunta. Paano na ang nanay niya? Ang kapatid niya? Habang naglalakad siya sa tabi ng daan, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi pamilyar. Isang numero na may area code ng isang mamahaling distrito. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ito. Hello? Is this Miss Sulen Reyes? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses nito ay profesional at malamig. So sino po ito? My name is Amanda. I'm the executive assistant of Mr. Marcus Walton. Napahinto sa paglalakad si Sulen. Napakapit siya sa isang poste. Gusto kang makausap ng boss ko. He wants to see you in his office now. Ang opisina ni Marcus Walton ay hindi isang opisina. Isa itong kaharian sa kalangitan. Napapalibutan ng salamin mula sahig hanggang kisame. Tanaw mula rito ang buong syudad. Bawat muebles ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. At sa gitna ng lahat ng ito, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa itim na kahoy, nakaupo ang hari. Nakatingin lang si Marcus kay Sulen habang ito'y nanginginig na nakatayo sa gitna ng malawak na espasyo. Para itong isang munting ibon na naligaw sa hawla ng isang agila. Ang suot nitong simpleng pantalon at blusa ay lalong nagpatingkad sa kaibahan ng kanilang mga mundo. Matagal na hindi nagsalita si Marcus. Hinayaan niya lang na balutin si Sulen ng katahimikan at ng sarili nitong takot. 1 taon. 1 taon niyang hinintay ang sandaling ito. At susulitin niya ang bawat segundo. Sulen Reyes. Ibinasag ni Marcus ang katahimikan. Ang pangalan niya ay
Parang isang kakaibang salita sa bibig nito. Hindi bagay sa'yo. Napayuko si Sulen. Pipasensya na po, sir. Sa nangyari sa restaurant. Hindi ang nangyari sa restaurant ang pinunta mo rito. Putol ni Marcus. Ang boses ay malamig. Itinuro niya ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo ka. Nanginginig ang mga tuhod na sinunod ito ni Sulen. Pakiramdam niya ay nasa isang silid siya ng interogasyon at anumang sandali ay lalabas na ang kanyang sentensya. Sumandal si Marcus sa kanyang upuan, pinagkrus ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Nakarating ka na ba sa Grandeur Hotel, Miss Reyes? Ang tanong ay parang isang sampal. Nanlaki ang mga mata ni Sulen at umiling ito ng mabilis. Hindi po, sir. Kailanman. Isang mapanuyang ngati ang gumuhit sa labi ni Marcus. Talaga? Kahit minsan, hindi ka napadaan man lang doon? Sayang naman. Mayroon pa naman akong isang bagay na pag-aari mo na naiwan doon. Dahan-dahan, binuksan ni Marcus ang drawer ng kanyang mesa. Mula sa loob, kinuha niya ang isang maliit na bagay at marahan itong inilapag sa ibabaw ng makintab na kahoy. Ang kulay rosas na hair clip. Napasinghap si Sulen. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng kasinungalingan na pilit niyang itinayo sa loob ng isang taon ay gumuho sa isang iglap. Ang sabi mo, pangarap mong magkaroon ng sarili mong panaderya. Pagpapatuloy ni Marcus, ang boses niya ay isa ng bulong na puno ng panganib. Para maalagaan ang pamilya mo. Tama ba ako? Katrina, doon na bumuhos ang mga luha ni Sulen. Wala nang saysay ang pagtanggi. Wala na siyang matatakbuhan. Pipatawad. Hikbi niya. Patawarin niyo po ako. Hindi ko sinasadya. Kailangan ko lang po ng pera para sa nanay ko. Tinitigan lang siya ni Marcus. Ang mukha ay walang emosyon. Ang pag-iyak niya ay tila hindi man lang nakaantig dito. Pera, sabi ni Marcus, lagi namang pera ang dahilan, hindi ba? Akala ko iba ka. Nagkamali ako. Tumayo ito at lumakad papunta sa bintanang salamin, nakatanaw sa syudad sa ibaba. Isang taon kitang hinanap. Gusto kitang saktan. Gusto kong wasakin ang buhay mo, tulad ng ginawa mo sa tiwala ko. Napahikbi si Sulen, lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Pero humarap itong muli sa kanya. May naisip akong mas magandang parusa. Bumalik ito sa kanyang mesa at inilapag ang isang folder sa harap ni Sulen. Isang kontrata. Babayaran kita ng 5 beses ng mas malaki kaysa sa kinikita mo sa restaurant na yon, sabi ni Marcus. Sapat para sa operasyon ng nanay mo, sa pag-aaral ng kapatid mo, at para mabuhay kayo ng komportable. Natigilan sa pag-iyak si Sulen. Tumingin siya mula sa kontrata papunta sa mukha ni Marcus. Hindi siya makapaniwala. Ano ang kapalit? Magtatrabaho ka para sa akin, sabi ni Marcus. Sinasagot ang tanong sa kanyang isipan. Bilang personal assistant ko, susunod ka sa lahat ng iuutos ko. Sasama ka sa lahat ng pupuntahan ko. Mula umaga hanggang gabi, ang buhay mo ay pag-aari ko. Ito na, ang alok ng demonyo. Isang hawlang gawa sa ginto. Ayoko po, mahinang sagot ni Sulen. Wala kang pagpipilian. Malamig na tugon ni Marcus. Kung hindi mo ito pipirmahan, sisiguraduhin kong wala kang makukuhang trabaho sa buong syudad na ito. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang ginawa mo at hahayaan kong mabulok sa ospital ang nanay mo. Ang bawat salita ay parang isang suntok na bumaon sa sikmura ni Sulen. Ito ay isang banta, isang sumpa. Wala siyang kalaban-laban. Sa gitna ng kanyang mga luha, kinuha ni Sulen ang pluma. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Bawat letra ng kanyang pirma ay isang patak ng kanyang kalayaan na ibinibigay niya. Nang matapos siya, kinuha ni Marcus ang kontrata. Tila nasisiyahan sa kanyang tagumpay. Tinitigan niya ang babaeng durog at umiiyak sa kanyang harapan. May isang saglit na awa siyang naramdaman. Isang munting tinig na nagsasabing mali ito.
Ngunit mabilis din iyong nawala, natabunan ng alaala ng pagtataksil. "Welcome to hell, Miss Reyes," sabi ni Marcus. Ang boses ay walang bakas ng anumang emosyon. "Magsisimula ka na bukas. Ang impyerno ay amoy mamahaling kape at lumang papel." Iyon ang unang natutunan ni Sulen sa unang araw niya bilang personal assistant ni Marcus Walton. Ang kanyang opisina ay isang maliit na mesa sa labas lang mismo ng malaking pinto ng opisina ni Marcus, isang lugar kung saan kitang-kita siya nito sa tuwing bubukas ang pinto at naririnig niya ang bawat utos nito. Nagsimula ang araw sa isang listahan ng mga imposibleng gawain. "Kailangan ko ng kape," sabi ni Marcus sa intercom. Ang boses ay malamig at walang kabuhay-buhay. "Venti, half-calf, soy latte, 2 pumps of sugar-free vanilla syrup, extra hot. At bilisan mo!" Muntik nang isulat ni Sulen ang lahat. Ngunit mabilis din itong pinutol ang linya. Sinadya nitong pahirapan siya. Pagkatapos ng halos 1 oras na paghahanap sa tamang coffee shop at pagpila, nanginginig ang kamay na iniabot ni Sulen ang kape. Tinitigan lang ito ni Marcus, hindi man lang kinuha. "Late ka na ng 5 minuto," sabi nito, at itinuro ang isang pinto sa gilid ng opisina. "Ayusin mo ang lahat ng dokumento sa loob niyan. Alphabetical order, ayon sa taon." Pagbukas ni Sulen ng pinto, isang bodega ng mga dokumento ang bumungad sa kanya. Naglalaki ang estante na puno ng libu-libong folder, nababalot sa alikabok at amoy ng lumang papel. Isang trabaho na aabutin ng 1 linggo kung tutuusin. "Gusto kong matapos yan bago ka umuwi," sabi ni Marcus bago isara ang pinto. Walang nagawa si Sulen kundi magsimula. Bawat folder na hawak niya ay parang isang ladrilyo na lalong nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ito ang parusa niya. Bawat alikabok na pumapasok sa kanyang ilong ay paalala ng kanyang kasalanan. Para kay nanay, para kay Leo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Nang magtatanghali na, nasugatan siya ng gilid ng isang papel. Isang maliit na hiwa, ngunit mahapdi. Aray, mahinang daing niya. Sakto namang bumukas ang pinto. "Anong ingay iyan?" tanong ni Marcus. Nakakunot ang noo. Nakita nito ang daliri niyang may dugo. Sa isang iglap, nakita ni Sulen ang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang munting pag-aalala, ngunit mabilis din itong nawala. Walang imik, tumalikod si Marcus at pumasok sa kanyang opisina. Bumalik ito, makalipas ang ilang segundo, at walang seremonyang inihagis ang isang maliit na first aid kit sa mesa. "Huwag mong dungisan ng dugo ang mga dokumento ko," sabi nito sa malamig na tono, at muling isinara ang pinto. Natulala si Sulen habang nakatingin sa first aid kit. Isang simpleng band-aid. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagpapahirap, ang munting bagay na yon ay parang isang patak ng tubig sa gitna ng disyerto. Bakit? Bakit ito nag-abala? Ang pagkalito ay nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Sa tabi ng takot at pagsisisi, gabi na at hindi pa rin siya tapos. Ang kanyang tiyan ay kumakalam na sa gutom. Alam niyang naghihintay lang si Marcus na sumuko siya, na umiyak at magmakaawa. Pero hindi niya ibibigay ang satisfaksyong yon. Napansin niyang sobrang tahimik na sa labas. Marahil ay umuwi na ang lahat. Dahan-dahan, sumilip siya sa pinto ng opisina ni Marcus para magtanong kung pwede na siyang umuwi. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Si Marcus Walton ay nakatulog sa kanyang mesa, ang ulo ay nakapatong sa kanyang mga braso. Ang mamahaling suit ay bahagyang gusot. Sa liwanag ng lampshade, nawala ang lahat ng talim at bagsik sa mukha nito. Mukha itong pagod, mukha itong bata, mukha itong malungkot. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sulen hindi ang amo niyang demonyo, kundi ang lalaking nakilala niya sa hotel. Ang lalaking nagtanong kung ano ang kanyang pangarap.
Isang kilig na hindi niya maintindihan ang marahang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit para sana patayin ang lampshade nang bigla itong gumalaw. Nagising si Marcus, medyo groggy pa. Bago pa nito makita si Sulen, kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. "Hello? Nay?" Ang boses ni Marcus ay iba. Malumanay, puno ng pag-aalaga. Opo, kumain na po ako." Pagsisinungaling nito at napatingin si Sulen sa hindi nagalaw na lunchbox sa gilid ng mesa. "Wag na po kayong mag-alala sa akin. Kamusta po ang pakiramdam nyo? Uminom na po ba kayo ng gamot?" Nakinig ito sandali at isang munting nangiti ang sumilay sa labi nito. "Sige po, Nay. Mag-iingat po ako. Mahal ko kayo. Bye." Nang ibaba nito ang telepono, ang nangiti ay unti-unting naglaho at ang maskara ng malamig at pagod na CEO ay muling bumalik. Doon lang nito napansin si Sulen na nakatayo sa may pinto. Agad na tumalim ang tingin nito. "Anong ginagawa mo dyan?" Sir, tatanungin ko lang po sana kung..." Napatigil si Sulen na wala lahat ng sasabihin niya. Ang narinig niyang pag-uusap ay nagdulot ng matinding pagkalito sa kanya. Ang demonyong nagpapahirap sa kanya ay isa palang mapagmahal na anak. "Kung ano?" Inip na tanong ni Marcus. Kung tapos na po ba kayo para sa araw na ito?" Pag-iiba ni Sulen. Tumingin si Marcos sa bodega ng mga dokumento, pagkatapos ay sa kanya. "Hindi ka pa tapos. Bumalik ka na doon." "Pero sir, gabi na po. May sinabi ba akong may oras ang pagtatrabaho mo sa akin?" Malamig nitong tugon. "Hanggat hindi ka tapos, hindi ka uuwi." Walang nagawa si Sulen kundi bumalik sa kanyang munting impyerno. Ngunit ngayon, habang inaayos niya ang mga lumang papel, hindi na lang pagod at takot ang nararamdaman niya. Mayroon ng pagkalito. Pagkalito sa kung sino ba talaga ang lalaking nasa kabilang pinto. Kinailangan niyang umamin sa sarili. Sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa kanya na gustong malaman ang sagot. Ilang oras pa ang lumipas. Halos hindi na maidilat ni Sulen ang kanyang mga mata sa antok. Nang biglang bumukas muli ang pinto. "Umuwi ka na," sabi ni Marcus. Nakasuot na ito ng coat, handa nang umalis. "Po? Pero hindi pa po ako tapos." "Ipagpatuloy mo bukas," sabi nito. Hindi nakatingin sa kanya. Naglakad ito palabas ng opisina. Bago ito tuluyang mawala sa pinto, huminto ito. "May iiwan akong sasakyan sa baba para ihatid ka," sabi nito. Nakatalikod pa rin. Delikado na sa daan at tuluyan na itong umalis. Naiwan si Sulen na tulala sa gitna ng mga nagkalat na folder. Ang pagod niya ay tila biglang nawala. Napalitan ng isang mainit na pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na pilit niyang iwinawaksi pero hindi niya magawa. Hindi niya maintindihan si Marcus Walton. Sa isang sandali, ito ang pinakamasamang tao sa mundo. Sa susunod, nagpapakita ito ng mga pahiwatig ng kabaitan. Para siyang isang komplikadong puzzle na hindi niya mabuo. Habang pauwi sa loob ng mamahaling kotse, napatingin si Sulen sa bintana sa mga ilaw ng syudad na kumikinang. Alam niyang nasa isang mapanganib na laro siya. Isang laro kung saan ang puso niya ang nakataya. Kinabukasan, maaga siyang pumasok, determinado na hindi na muling magpahuli. Nagulat siya nang makita sa kanyang mesa ang isang paper bag. Nang buksan niya, laman nito ay isang mainit na pandesal at isang bote ng kape. Walang card, walang note. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Marcus. "Anong tinitingin-tingin mo dyan? Magsimula ka ng magtrabaho," sabi nito. Ngunit nahuli ni Sulen ang isang mabilis na sulyap nito sa paper bag bago ito pumasok sa loob. Isang munting nangiti ang sumilay sa labi ni Sulen, isang ngiting mabilis din niyang itinago. Bukas, sinabihan siya ni Marcus na kailangan niyang samahan ito sa isang charity gala. "Wala akong maisusuot.
Katwiran ni Sulen. Nasa iyo na ba ang problema ko? Malamig na sagot ni Marcus. Gumawa ka ng paraan. Kinagabihan, pag-uwi ni Sulen sa kanyang maliit na apartment, may isang malaking kahon na naghihintay sa kanya sa labas ng pinto. Pagbukas niya, isang napakagandang kulay asul na bestida ang laman nito at isang pares ng sapatos na kumikinang. May isang maliit na card na nakasabit. Huwag mo akong ipahiya. Basa niya sa sulat kamay ni Marcus. Hindi niya napigilan ang sarili. Niyakap niya ang bestida. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagpapahirap, sa kabila ng katotohanang alipin siya ng sitwasyon, ang puso niya ay tumibok ng mas mabilis. Isang nakakalitong halo ng takot at kilig. Ano ba itong nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. Kaaway ko siya. Dapat kinamumuhian ko siya. Ngunit habang tinititigan niya ang napakagandang damit, alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili niya. Dahil sa ilalim ng lahat ng galit at takot, isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsisimulang tumubo. Isang mapanganib na pag-asa na marahil. Sa likod ng demonyong anyo ni Marcus Walton ay may isang taong nagtatago. Isang taong kaya pa ring magpakita ng kabaitan. Kinabukasan, habang nasa sasakyan sila papunta sa charity gala, ang katahimikan sa pagitan nila ay halos nakakabingi. Si Sulen ay hindi mapakali sa suot niyang bestida. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Si Marcus naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang mukha ay seryoso. Bakit niyo po ito ginagawa? Hindi na napigilan ni Sulen na magtanong. Ang alin? Sagot ni Marcus, hindi lumilingon. Ito, ang damit, ang lahat. Bahagi yan ng trabaho mo. Simpleng sagot nito. Bilang personal assistant ko, kailangan mong magmukhang presentable. Ang itsura mo ay refleksyon ng kumpanya ko. Isang sagot na malamig at walang personal na kahulugan. Pero hindi iyon ang naramdaman ni Sulen. Tandaan mo ito. Pagpapatuloy ni Marcus. At ngayon ay lumingon na ito sa kanya. Ang mga mata nito ay matalim. Huwag kang magsasalita sa kahit sino, maliban na lang kung kinausap ka. Huwag kang hihiwalay sa akin. At higit sa lahat, huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na ikapapahiya ko. Opo, sir. Mahinang sagot ni Sulen. Ngunit nang bumaba sila mula sa sasakyan at humakbang sa red carpet, naramdaman ni Sulen ang biglaang paghawak ni Marcus sa kanyang baywang. Ang pagkakahawak nito ay matatag, nagbibigay protection. Relax ka lang, bulong nito sa kanya. Sapat lang para siya ang makarinig. Huwag mong ipakita na natatakot ka. Ang init ng kamay nito ay tila gumapang sa buong katawan niya, nagbibigay ng kakaibang kuryente. Sa gabing iyon, sa ilalim ng libu-libong kumikinang na ilaw, si Sulen ay hindi isang personal assistant. Sa mata ng lahat, siya ang babaeng kasama ng makapangyarihang si Marcus Walton. At iyon ang pinakapinagbabawal at pinakamatamis na pakiramdam sa lahat. Habang nasa loob sila, isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa kanilang likuran. Isang boses na matamis ngunit may pahiwatig ng bakal. Marcus, darling. Lumingon sila. Nakatayo doon ang isang babaeng perpekto mula ulo hanggang paa. Nakasuot ng isang puting bestida na yumayakap sa kanyang balingkinitang katawan. Ang mga alahas nito ay kumikinang sa bawat galaw. Ang mukha nito ay parang isang anghel. Si Arabella Vance, ang fiancé ni Marcus. Agad na lumapit si Arabella at kumapit sa braso ni Marcus, parang isang reyna na inaangkin ng kanyang hari. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Marcus. Nakatutok ang mga ito kay Sulen, isang tingin na malamig at mapanuri. And who is this? Tanong ni Arabella. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Bago pa makasagot si Marcus, nagsalita na si Sulen. Naaalala ang utos na huwag magsalita. Good evening, ma'am.
Magalang niyang sabi, bahagyang yumuko. Tumaas ang isang kilay ni Arabella, tila hindi nasisiyahan sa presensya ni Sulen. "She's my new assistant." Walang emosyong sagot ni Marcus, habang marahang tinatanggal ang pagkakahawak ni Sulen sa kanyang baywang. Naramdaman ni Sulen ang biglaang pagkawala ng init, isang pakiramdam ng pang-iiwan. "Oh, an assistant?" Pag-uulit ni Arabella, ang boses ay puno ng pagdududa. Tiningnan niya si Sulen mula ulo hanggang paa. "You have a very interesting taste in employees, darling." "Arabella," maring sabi ni Marcus, isang babala sa kanyang tono. Ngumiti lang si Arabella. "Of course, business is business." Lumingon siyang muli kay Sulen. "Well, nice to meet you. Ano nga ulit ang pangalan mo?" "Sulen po," sagot niya. "Sulen," pag-uulit ni Arabella, tila nilalasap ang bawat letra. "Enjoy the party. I'm sure it's very different from what you're used to." Pagkatapos noon, hinila na niya si Marcus palayo. Papunta sa grupo ng mga mayayamang bisita, iniwan si Sulen na nakatayong mag-isa sa gitna ng karamihan. Pakiramdam ni Sulen ay para siyang isang basurahan sa gitna ng isang hardin ng mga bulaklak. Ang bawat tingin ng mga taong dumadaan ay parang isang karayom. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang magtago. Nagpunta siya sa isang sulok para kumuha ng maiinom. Habang abala siya, hindi niya namalayan ang paglapit ng isang tao sa kanyang likuran. "Mabuti at nakasunod ka sa mga utos ko." Ang boses na yon, ang pamilyar na boses na bumabagabag sa kanyang mga bangungot. Nabitawan ni Sulen ang basong hawak niya. Mabuti na lang at hindi ito nabasag. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Arabella. Wala na ang pekeng ngiti. Ang mukha nito ngayon ay seryoso at puno ng pagbabanta. "Hindi ko inaasahan na magkikita tayong muli. Akala ko ba ang usapan natin ay magtago ka?" Tanong ni Arabella sa mahinang boses. Tinitiyak na walang ibang makakarinig. Napaatras si Sulen. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang babaeng nasa harapan niya, ang kliyente niya, ay ang fiancé pala ni Marcus. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Sulen. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Arabella. "Dahil kailangan kong kumawala sa arranged marriage na ito nang hindi napapasama ang pamilya ko. Kailangan ko ng isang iskandalo na si Marcus ang may kasalanan. At ikaw ang perpektong pain. Pero kinansela niyo. Kinansela ko dahil nalaman kong may nagmamanman sa hotel." "Masyadong delikado," paliwanag ni Arabella. "Pero mukhang hindi mo naman natanggap ang mensahe sa tamang oras, hindi ba?" Napagtanto ni Sulen ang lahat. Ginamit siya. Isa lang siyang kasangkapan sa isang masalimuot na laro ng mayayaman. "Huwag kang magkakamali, Sulen." Pagbabanta ni Arabella, lumapit ito ng bahagya. "Nagtagumpay ka na noon. Huwag mong isipin na kaya mong gawin ulit. Si Marcus ay akin. Ang mundong ito ay akin. Isa ka lang hamak na basura na napadpad dito. Layuan mo siya." Dagdag pa nito, "Ang bawat salita ay may diin. Kung hindi, sisirain ko hindi lang ang buhay mo, kundi pati na rin ang buhay ng pamilya mo sa Pilipinas. Naiintindihan mo ba?" Hindi makasagot si Sulen. Ang takot ay parang isang kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ngumiti si Arabella. Tila nasisiyahan sa reaksyon niya. Mabuti. Tumalikod na ito at bumalik sa pagiging perpektong fiancé na parang walang nangyari. Naiwan si Sulen na nanginginig sa sulok. Ang lalaking unti-unti niyang nakikitaan ng kabutihan, ang lalaking nagsimulang magpatibok ng kanyang puso, ay pag-aari pala ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang hawlang ginto ay biglang naging isang silid ng pagpapahirap na walang bintana at walang pinto. Wala na siyang matatakbuhan. Kinabukasan pagkatapos ng gala, pumasok si Marcus sa opisina na may bigat sa kanyang isipan na hindi konektado sa negosyo. Ang imahe ni Sulen
nakatayong mag-isa at takot matapos iwan ni Arabella, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. At ang imahe ni Arabella ang perpektong fiancé na may matalim na tingin na parang kayang pumatay. Mayroong mali. May isang piraso sa kwento na hindi niya nakikita. Hindi siya tanga. Alam niyang may dahilan kung bakit biglang nagpakita si Arabella at kung bakit ganun na lang ang pakikitungo nito sa kanyang assistant. Ang galit niya kay Sulen ay nagsisimulang matabunan ng mas malaking pagdududa. Umupo siya sa kanyang mesa at tinawagan ng isang numero mula sa kanyang private phone book. "Rico," sabi ni Marcus nang sagutin ang tawag. "Kailangan ko ng pabor. Isang pabor na napaka-importante at kailangang manatiling sa ating dalawa lang." Si Rico ay ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang taong may utang na loob sa kanya. "Ano yon, boss?" "May ipapadala akong pangalan at litrato sa'yo," sabi ni Marcus. "Sulen Reyes, alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Pamilya niya sa Pilipinas, estado ng buhay, mga problema, lahat. Gusto kong malaman kung bakit desperada ang isang babaeng tulad niya na gawin ang isang bagay na hindi ka nais-nais. Kailangan ko ang report sa loob ng 24 na oras." "Masusunod, boss." Pagkababa ng tawag, napasandal si Marcus sa kanyang upuan. Ginagawa ba niya ito para lalong idiin si Sulen? O para hanapan ito ng dahilan para patawarin? Hindi niya alam. Ang alam niya lang, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Buong araw, pinilit niyang magtrabaho, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Pinagmamasdan niya si Sulen mula sa kanyang opisina. Tahimik lang itong nagtatrabaho, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang bakas ng takot at pag-aalala. Hindi na ito ang babaeng matapang na nagsinungaling sa kanya. Ito ay isang babaeng tila binagsakan ng buong mundo. Kinabukasan, isang confidential email ang dumating sa inbox ni Marcus. Ang subject, SR Report. Nag-alinlangan siya sandali bago ito buksan. Parang isang kahon ni Pandora. Natatakot siya sa kung ano ang matutuklasan niya sa loob. Ngunit binuksan niya pa rin. Ang report ay puno ng mga detalye, ngunit iilang bagay lang ang tumatak sa isipan ni Marcus. Una, mga litrato. Litrato ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero sa isang probinsya sa Pilipinas. Isang bahay na mukhang anumang oras ay babagsak sa isang malakas na ulan. Pangalawa, medical records. Si Aling Elena Reyes, ang ina ni Sulen, ay may malubhang sakit sa puso. Stage 4 congestive heart failure. Kailangan nito ng agarang operasyon. Isang operasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Pangatlo, school records. Si Leo Reyes, ang kapatid nito, ay isang scholar sa isang magandang unibersidad, ngunit napilitang huminto 1 taon na ang nakalipas dahil sa problemang pinansyal ng pamilya. Habang binabasa ni Marcus ang bawat salita, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang babaeng kinamumuhian niya, ang babaeng tinuring niyang isang taksil at mukhang pera, ay isa lang palang anak na gagawin ang lahat para sa kanyang ina. Isang kapatid na nagsasakripisyo para sa pangarap ng kanyang kapatid. Bigla niyang naalala ang sinabi nito sa hotel. "Pangarap kong magkaroon ng sarili mong panaderya para maalagaan ang pamilya ko." Noon, akala niya ay kasama yon sa pag-arte. Ngayon, alam na niyang iyon ang pinakatotoong bagay na sinabi nito sa kanya. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang tumama sa kanya. Lahat ng pagpapahirap na ginawa niya, ang pagpapatanggal sa kanya sa trabaho, ang mga imposibleng utos, ang masasakit na salita, ay ginawa niya sa isang taong halos lunod na sa sarili niyang mga problema. Tumayo siya at sumilip sa bintana, nakatingin sa labas kung saan nagtatrabaho si Sulen. Nakayuko ito, abala sa pag-aayos ng mga papeles. Hindi nito alam na ang buong buhay niya ay nabuklat na sa harapan ni Marcus. Ang galit niya ay nawala na. Ang natira
ay isang pakiramdam na hindi niya maintindihan, isang halo ng awa, respeto, at isang hindi maipaliwanag na kagustuhang protektahan ito. Kinuha niya muli ang kanyang telepono. Hindi si Rico ang tinawagan niya ngayon. "Hello, St. Luke's Medical Center, Manila?" Sabi niya. "This is Marcus Walton." "Yes, the Marcus Walton. I need to arrange a private medical grant." "Yes, for a heart patient." "Her name is Elena Reyes." Pagkatapos ng tawag, binura niya ang lahat ng ebidensya. Walang dapat makaalam, lalo na si Sulen. Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok sa opisina. Ang pagtrato niya kay Sulen ay nagsimulang magbago sa paraang hindi halata. "Kumain ka na ba?" Tanong niya rito nang magtatanghali, isang tanong na nagpagulat kay Sulen. "Hindi pa po, sir," sagot nito. Inabutan niya ito ng isang paper bag. "May nagkamaling mag-deliver ng pagkain. Sa'yo na lang." At mabilis siyang pumasok sa kanyang opisina bago pa ito makasagot. Nakikita niya ang pagkalito sa mukha ni Sulen. Mabuti. Mas mabuti nang nalilito ito kaysa natatakot. Hapon na nang biglang mag-ring ang cellphone ni Sulen. Nakita ni Marcus na pangalan ng kapatid nito ang tumatawag. Sinagot ito ni Sulen. "Leo? O bakit ka umiiyak? Anong nangyari kay nanay?" Napatayo si Marcus sa loob ng kanyang opisina. Biglang kinabahan. "Ano?" Sigaw ni Sulen. Ngunit ang sigaw niya ay hindi dahil sa takot, dahil sa gulat. "Paano? Sino? Isang himala? Totoo ba yan?" Napaupo si Sulen sa kanyang upuan, umiiyak na sa tuwa. "Diyos ko, salamat po. Salamat po." Narinig ni Marcos ang bawat salita mula sa pag-uusap nila. Isang anonymous benefactor daw ang nag-alok na bayaran ang lahat ng gastos para sa operasyon ng nanay niya. Ang pinakamagaling na doktor ang hahawak sa kaso. Mula sa kanyang opisina, pinanood ni Marcos si Sulen na umiyak ng dahil sa saya. Isang pakiramdam ng gaan ang dumaloy sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mas matindi pa kaysa sa pagpalo ng stocks ng kanyang kumpanya. Ngunit ang huling narinig niya mula kay Sulen, bago nito ibaba ang tawag, ay nagpatigil sa kanya. "Salamat, Leo. Salamat. Akala ko wala ng pag-asa. Akala ko habang buhay ko nang pagbabayaran ang kasalanan ko." Ang kasalanan niya. Naalala ni Marcus na sa kabila ng lahat, may kasalanan pa rin si Sulen. Ngunit ngayon, ang tanong sa kanyang isipan ay hindi na, bakit niya ginawa iyon? Kundi, sino ang nag-utos sa kanya na gawin iyon? At may isang pangalan lang na paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan. Arabella. Ang balita tungkol sa kanyang ina ay nagbigay kay Sulen ng panibagong lakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, naramdaman niya ang pag-asa. Ang himalang dumating ay parang isang mensahe mula sa langit na marahil may kapatawaran pa para sa kanya. Ang pagbabago sa pakikitungo ni Marcus ay lalo pang nagpalakas ng kanyang loob. Hindi na ito gaanong malupit. May mga pagkakataon pang nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya na agad naman nitong iiwas. Ang maliliit na kabaitang ipinapakita nito, ang pagkain, ang pag-aalala, ay unti-unting tinutunaw ang takot sa kanyang puso. Pinapalitan ito ng isang damdamin na pilit niyang nilalabanan pero hindi niya mapigilan. Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay pinagmamasdan mula sa malayo ng isang taong pununo ng inggit. Napansin ni Arabella ang pagbabago. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin ni Marcus kay Sulen. Nararamdaman niya ang distansya sa pagitan nilang dalawa ni Marcus na lalong lumalawak. Ang babaeng inupahan niya para maging isang kasangkapan ay nagiging isang banta. Kailangan na niyang tapusin ito, minsan at para sa lahat. Isang hapon, habang abala si Sulen sa pag-aasikaso ng mga papeles, nilapitan siya ng isang messenger. "Ma'am Sulen Reyes?" "Ako nga po," sagot niya. "May nagpapabigay po sa inyo nito."
sabi ng lalaki. Inaabot ang isang makapal na brown envelope. Karagdagang dokumento daw po iyan na kailangan ni Mr. Walton. Kinuha ito ni Sulen. Walang anumang pagdududa. Salamat po. Nang makaalis ang messenger, binuksan niya ang envelope. Ngunit hindi mga dokumento ang laman nito. Isang makapal na bugkos ng dolyar. Daan-daang dolyar. Natigilan si Sulen. Nanginginig niyang isinara ang envelope. Ano ito? Kanino ito galing? Bigla siyang kinabahan. May mali. At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina ni Marcus. Nakatayo ito roon, hindi nag-iisa. Nasa likod niya si Arabella. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang tingin ni Marcus ay hindi nakatuon sa mukha ni Sulen. Nakatuon ito sa hawak niyang envelope. Ang mga mata nito, na sa mga nakaraang araw ay may bahid na ng kabaitan, ay bumalik sa pagiging kasing lamig ng yelo. Ano yan? Tanong ni Marcus. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Sir! Hindi ko po alam. Nautal na sabi ni Sulen. Sinusubukang itago ang envelope sa kanyang likuran. May nagpadala lang po nito. Sabi po, huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Marcus. Isang sigaw na yumanig sa buong silid. Lumapit si Arabella. Marcus, darling, calm down. Sabi nito, hinahaplos ang braso ni Marcus. Ngunit ang mga mata nito ay nakatingin kay Sulen. Puno ng tagumpay. Nakatanggap kasi ako ng tip na may nagbebenta ng impormasyon ng kumpanya mo sa mga kalaban. Hindi ko akalain na siya pala. Ano? Gulat na sabi ni Sulen. Hindi totoo yan. Hindi ko po magagawa yon. Ngunit huli na ang lahat. Lumapit si Marcus, kinuha ang envelope mula sa kanyang kamay at ibinuhos ang laman nito sa kanyang mesa. Ang mga dolyar ay kumalat na parang mga berdeng dahon sa taglagas. Ang eksena ay isang pamilyar na bangungot para kay Marcus, ang babaeng pinagkatiwalaan, ang perang kapalit ng katapatan, ang sugat ng nakaraan na akala niya ay nagsisimula nang maghilom, ay muling bumuka, mas malalim at mas masakit kaysa dati. Akala ko iba ka, sabi ni Marcus. Ang boses ay basag, puno ng pait at pagkabigo. Pinaniwala mo ako. Akala ko may dahilan ka. Pero sa huli, pera pa rin pala. Pera pa rin ang Diyos mo. Sir, pakiusap. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Sulen, ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Patibong po ito. Wala po akong kasalanan. Tinitigan siya ni Marcus. Ang mga mata nito ay puno ng galit na hindi pa niya nakikita dati. Isang galit na nagmumula sa isang pusong muling nasugatan. 1 taon. Sabi nito, nanginginig ang boses. 1 taon kong kinamuhian ang sarili ko dahil sa pag-iisip na baka nagkamali ako sa iyo. Binigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hinawin niya ang pera mula sa mesa. Ang mga dolyar ay lumipad at kumalat sa sahig, sa paligid ng mga paa ni Sulen. Lumayas ka, sabi ni Marcus. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Get out of my office. Get out of my life. Marcus, pakiusap. I said get out. Sigaw nito. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Napaluhod si Sulen sa sahig, sa gitna ng perang sumisira sa kanyang buhay. Ang himala, ang pag-asa, ang unti-unting pagmamahal na kanyang naramdaman, lahat ay nawala. Wala na siyang trabaho, wala na siyang dangal, at nawala na niya ang lalaking, sa kabila ng lahat, ay lihim na niyang minahal, nawala na sa kanya ang lahat. Pagkaalis ni Sulen, ang opisina ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Arabella ay nasa tabi pa rin ni Marcus, hinahaplos ang kanyang likod. I'm so sorry you had to see that, darling. Alam kong masakit, pero mas mabuti nang malaman mo ang totoo. Ngunit hindi nakikinig si Marcus. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan. Hindi siya nakaramdam ng galit. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay isang malawak na espasyo sa kanyang dibdib.
Isang butas na mas malaki pa kaysa dati. Iwanan mo muna ako. Sabi niya, ang boses ay walang buhay. Pero Marcus, I said, leave me. Pag-uulit niya, ngayon ay may diin na. Nag-alinlangan sandali si Arabella, ngunit nakita ang determinasyon sa mga mata ni Marcus. Okay, darling. I'll call you later. At lumabas na ito, nag-iwan ng isang halik sa kanyang pisngi na hindi man lang naramdaman ni Marcus. Nang mag-isa na lang siya, napaupo si Marcus sa kanyang upuan. Tinitigan niya ang mga dolyar na nagkalat pa rin sa sahig. May mali. Ang reaksyon ni Sulen, ang takot sa mga mata nito, ay hindi takot ng isang taong nahuli sa kasalanan. Iyon ay takot ng isang taong walang kalaban-laban. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng malamig na lohika. Paano nalaman ni Arabella ang tungkol sa tip? Paano naging perpekto ang tiyempo ng pagdating nilang dalawa? Eksakto sa sandaling hawak ni Sulen ang envelope. Napakaraming tanong at alam niyang may isang paraan lang para makuha ang sagot. Tumayo siya at lumakad papunta sa isang maliit na panel sa pader na halos hindi kapansin-pansin. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang security hub ng kanyang opisina. I-rewind mo ang footage sa labas ng opisina ko. Simula kaninang 1:00 ng hapon, utos niya sa head of security sa intercom at gusto kong makita ang lahat ng anggulo. Ilang minuto ang lumipas. Sa monitor, pinanood ni Marcos ang lahat ng nangyari. Nakita niya ang pagdating ng messenger. Nakita niya ang pag-abot nito ng envelope kay Sulen. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Sulen nang buksan niya ito. Mag-zoom in ka, utos niya. Sa lalaking messenger, ang imahe ay lumaki. Ang mukha ng lalaki ay hindi pamilyar. Ngunit ang kamay nitong nag-abot ng envelope. Zoom in mo pa, sa kamay niya, sa singsing. Ang imahe ay lalong lumaki, bahagyang naging malabo, ngunit sapat na para makita ang detalye. Isang gintong singsing na may kakaibang disenyo ng ahas na nakapulupot. Nanigas si Marcus. Ang singsing na yon. Kilala niya ang singsing na yon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang driver. Nasaan si Ramon? Si Ramon ang personal na driver at bodyguard ni Arabella. Isang taong laging nakabuntot dito saan man ito magpunta. Nasa parking po, sir. Hinihintay si Ma'am Arabella. Gusto ko siyang makausap. Ngayon din. Huwag mong sabihin kay Arabella. Makalipas ang ilang minuto, nasa intercom na ang boses ni Ramon, halatang kinakabahan. Sir? Ramon, sabi ni Marcus, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. May ipapakita akong litrato sa'yo. Gusto kong sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking ito. Ipinakita niya sa monitor ang naka-zoom in na mukha ng messenger. Hey, hindi ko po kilala, sir. Sigurado ka? Tanong ni Marcus. Dahil ang singsing na suot niya, kamukhang-kamukha ng singsing mo. Natahimik si Ramon sa kabilang linya. Nasaan ka noong 1:00 ng hapon, Ramon? Hindi sumagot si Ramon. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Salamat, Ramon. Yun lang ang kailangan kong malaman, sabi ni Marcus at pinutol ang linya. Napaupo siya pabalik sa kanyang upuan, ngunit ngayon, hindi na pagdududa ang nasa isip niya, kundi isang nakakayanig na katiyakan. Si Arabella, siya ang may pakana ng lahat, ngunit ang tanong ay hindi na nagtatapos doon. Kung kaya niyang gawin ito ngayon, ano pa ang kaya niyang gawin noon? Ang isip ni Marcus ay bumalik 1 taon na ang nakalipas. Ang gabing iyon, sa Grandeur Hotel, si Katrina, isang babaeng bigla na lang sumulpot sa buhay niya at bigla na lang ding naglaho. Ang lahat ng ito ba ay konektado? Kinuha niya muli ang telepono at tinawagan si Rico, ang kanyang investigador. Rico, may bago akong ipapatrabaho sa'yo, sabi ni Marcus. Ang boses ay matigas na parang bato. Gusto kong imbestigahan mo si Arabella Vance. Lahat. Mga bank transaction,
Mga tawag, mga email, lalo na noong mga petsa bago ang gabing nagpunta ako sa Grandeur Hotel. Hanapin mo ang kahit anong koneksyon sa isang Katrina o isang Sulen Reyes. Boss, sigurado ka ba dyan? Delikado yan? Gawin mo lang. Utos ni Marcos. Walang itatanong. Habang naghihintay, naramdaman ni Marcos na parang isang detective sa isang crime scene. Binalikan niya ang lahat. Ang pagkansela ng misyon na sinabi ni Sulen. Ang pag-amin ni Arabella sa gala na gusto niyang kumawala sa kasal. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay isang larawan ng isang napakalaking panloloko. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa kanyang penthouse, dumating ang hinihintay niyang tawag. Boss, sabi ni Rico. May nahanap ako. Napatayo si Marcos. Isang araw bago ang insidente sa hotel, may isang malaking wire transfer mula sa isang offshore account ni Miss Vance papunta sa isang kumpanya na tinatawag na Starlight Talents Agency. Ang kumpanyang ito, hindi ito isang talent agency, boss. Isa itong front. Nagbibigay sila ng mga specialized companions para sa mga high-profile clients. Naramdaman ni Marcus na nanlamig ang kanyang dugo. May pangalan ba? Tanong niya, kahit na parang alam na niya ang sagot. Oo, boss. Nakalagay sa Beiju ng transaction para sa Project Walton. Ang pangalan ng talent? Sulen Reyes. Ang telepono ay halos madulas sa kamay ni Marcus. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ang galit, ang sakit, ang isang taon ng pagkamuhi. Lahat ay nakatutok sa maling tao. Si Sulen ay hindi isang manloloko. Isa siyang biktima, tulad niya. At ang taong nanakit sa kanilang dalawa, ang taong nagplano ng lahat, ay ang babaeng malapit ng maging asawa niya. Isang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tawa na walang saya. Isang tawa ng isang taong nalinlang sa pinakamasakit na paraan. Arabella, bulong niya sa hangin. Ang pangalan nito ay lasang-lason sa kanyang dila. Lagi palang ikaw. Kinabukasan, ang himpapawid sa loob ng Walton Group ay mabigat. Tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Nagpatawag si Marcos ng isang emergency meeting. Ang mga inimbitahan, si Arabella Vance at ang kanyang amang si Mr. David Walton. Pumasok si Arabella sa boardroom na may ngiti sa labi. Inaasahan na marahil ay isang sorpresa o isang anunsyo tungkol sa kanilang kasal. Darling, anong meron? Pinakaba mo naman ako. Ngunit ang nangiti niya ay unti-unting naglaho. Nang makita niya ang mukha ni Marcos, walang emosyon, malamig. At sa tabi nito, nakaupo ang kanyang ama. Ang mukha ay seryoso. Umupo ka, Arabella, sabi ni Marcos. Ang boses ay kalmado sa paraang nakakatakot. Nang makaupo si Arabella, inilapag ni Marcos ang isang tablet sa gitna ng mesa at pinindot ang play. Ang unang lumabas ay ang security footage ng messenger na nag-aabot ng envelope kay Sulen. Pamilyar ba sa'yo ang lalaking yan, Arabella? Tanong ni Marcos. Hindi. Bakit ko naman siya makikilala? Depensa ni Arabella, kahit na nagsisimula na siyang kabahan. Talaga? Sabi ni Marcos. Nag-play siya ng isa pang video. Isang video ni Ramon, ang driver niya, na inaamin ang lahat sa security office na mutla si Arabella. Marcos, I can explain? Huwag ka munang magsalita. Putol ni Marcos. Sunod niyang ipinakita ang bank transfer. Ang pangalan ng Starlight Talents Agency, ang Project Walton, at ang pangalan ni Sulen Reyes. Sa bawat ebidensyang inilalabas ni Marcos, ang perpektong maskara ni Arabella ay unti-unting nabibitak. Ang kanyang ama naman, si Mr. Walton, ay napatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Bakit, Arabella? Tanong ni Marcos. Ang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng pagod. Kung ayaw mo na sa kasal, sana sinabi mo na lang, bakit kailangan mo pang manira ng buhay ng ibang tao?
Doon na sumabog si Arabella. Nawala na ang pagpapanggap. Ang natira ay purong kapaitan. Bak! Tumawa siya ng mapakla. Dahil sa'yo, Marcus. Dahil sa perpekto mong buhay. Dahil sa pamilya mo na laging minamaliit ang pamilya ko. Gusto kong patunayan sa lahat na ikaw, ang dakilang Marcus Walton, ay isa lang ding ordinaryong lalaki na kayang maloko ng isang magandang muka at isang pekeng kwento. Gusto kong ako ang magtapos ng kasunduang ito sa paraang ako ang magmumukhang biktima. Tumingin siya kay Sulen sa monitor at siya, isa lang siyang mahirap na babae na handang gawin ang lahat para sa pera. Isang perpektong kasangkapan. Walang halaga. "Get out!" sabi ni Mr. Walton. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Umalis ka sa harapan ko." "With pleasure," sabi ni Arabella. Tumayo siya. Ang mukha ay puno ng pagmamataas. Tumingin siya kay Marcus. "At ikaw, Marcus, huwag kang magmalinis. Pareho lang kayo ng babaeng yon. Nagpagamit ka rin sa akin." At tuluyan na itong lumabas ng boardroom. Iniwan ang isang nakakabinging katahimikan. Hindi na nagsayang ng oras si Marcus. Pagkaalis ng lahat, isa lang ang nasa isip niya. Si Sulen. Kailangan niyang mahanap si Sulen. Tumakbo siya palabas ng opisina. Hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang assistant. Tinawagan niya ang cellphone ni Sulen, ngunit hindi na ito matawagan. Tinawagan niya ang restaurant kung saan ito nagtrabaho dati, ngunit wala silang alam. Panic. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marcus ang purong panic. Paano kung umalis na ito? Paano kung bumalik na ito ng Pilipinas? Paano kung huli na ang lahat? Naalala niya ang kaibigan ni Sulen sa restaurant, si Jean. Hiningi niya ang numero nito mula sa manager. "Hello? Jean?" sabi ni Marcus nang sagutin nito. "Si Marcus Walton ito. Pakiusap, nasaan si Sulen?" "Sir?" gulat na sabi ni Jean. "Bakit niyo po siya hinahanap? Matapos niyo siyang saktan." "Alam ko. Nagkamali ako." "Isang malaking pagkakamali," sabi ni Marcus. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. "Pakiusap, Jean. Kailangan ko siyang makausap." Narinig ni Marcus ang pag-aalangan sa boses ni Jean, ngunit sa huli, sinabi rin nito. Nasa Greyhound bus station po siya. Papunta na siyang California. Aalis na siya dito. Anong oras ang biyahe niya? 10 minuto mula ngayon. Hindi na nag-aksaya ng segundo si Marcus. Tumakbo siya papunta sa kanyang sasakyan, nagmaneho na parang baliw sa gitna ng traffic. Binubusinahan ang lahat ng mabagal na sasakyan. Ang puso niya ay kumakarera. Mas mabilis pa sa takbo ng kanyang Ferrari. Pagdating niya sa bus station, ipinarada niya lang ang sasakyan kung saan at tumakbo papasok. Ang lugar ay maingay at magulo. Hinanap ng kanyang mga mata ang bawat sulok. At doon, sa isang upuan sa pinakadulo, nakita niya ito. Nakaupo si Sulen, yakap-yakap ang kanyang mumurahing maleta. Ang buhok niya ay magulo. Ang mga mata ay namumugto. Mukha siyang pagod, talunan, at nag-iisa sa buong mundo. Ang puso ni Marcus ay nadurog. Tumakbo siya palapit. "Sulen!" Lumingon si Sulen. Nang makita siya nito, ang gulat sa mukha nito ay napalitan ng takot. Tumayo ito at sinubukang tumakbo. Ngunit mas mabilis si Marcus. Naabutan niya ito at hinawakan sa braso. "Bitawan mo ko!" sigaw ni Sulen, nagpupumiglas. "Hindi," sabi ni Marcus. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat para humarap sa kanya. "Hindi kita bibitawan. Hindi na ulit." "Ano pa bang kailangan mo sa akin? Hindi pa ba sapat na sinira mo na ang lahat sa akin?" Umiiyak na, sabi ni Sulen. "Patawarin mo ko," sabi ni Marcus. Ang boses niya ay basag. "Sulen, patawad. Nalaman ko na ang lahat. Ang tungkol kay Arabella. Ang tungkol sa simula't simula pa. Alam kong biktima ka lang.
Natigilan si Sulen sa pagpupumiglas. Tumingin ito sa mga mata ni Marcus, naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling. Hindi ko alam. Pagpapatuloy ni Marcus, ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang balikat nito. Naging bulag ako sa galit. Naging bingi ako sa katotohanan. Sinaktan kita. At habang buhay kong pagsisisihan niyo yon, dinala niya ang kamay ni Sulen sa kanyang dibdib. Pero pakiusap, huwag kang umalis. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hayaan mo akong itama ang lahat. Naramdaman ni Sulen ang mabilis na tibok ng puso ni Marcus sa ilalim ng kanyang palad. Nakita niya ang pagsisisi at sakit sa mga mata nito. Isang sakit na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. At doon, sa gitna ng maingay na istasyon ng bus, bumigay na siya. Ang lahat ng sakit, galit at pagmamahal na kanyang kinimkim ay bumuhos sa anyo ng mga luha. Niyakap siya ni Marcus ng mahigpit. Isinubsob ang mukha sa buhok nito. Patawad. Paulit-ulit na bulong ni Marcus. Naramdaman ni Sulen ang pag-agos ng luha sa kanyang sariling mga mata. Ngunit ngayon, ang mga ito ay hindi na lang luha ng sakit, kundi luha rin ng paglaya. Pwede mo ba akong patawarin, Sulen? Tanong ni Marcus. Ang boses ay nanginginig. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng marahang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Nasa isang pribadong beach house si Sulen at Marcus, malayo sa lahat, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mundo. Ito ang lugar kung saan sila nagsimulang mag-usap, hindi bilang amo at empleyado, hindi bilang biktima at nagkasala, kundi bilang dalawang taong nasaktan na sinusubukang buuin muli ang kanilang mga sarili. Nalaman ni Sulen ang lahat, na si Marcus ang anonymous benefactor na nagligtas sa buhay ng kanyang ina, na matagal na nitong kinansela ang kasal nila ni Arabella, at na ginawa nito ang lahat para siguraduhing hindi na muling makakapanakit si Arabella kanino man. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, sabi ni Sulen isang hapon, habang magkatabi silang nakaupo sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Marcus. Ang tingin ay nasa malayo. Bayad ko yon sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Kulang pa nga. Tumingin si Sulen sa kanya. Sa mga nagdaang linggo, nakita niya ang tunay na Marcus, ang lalaking nag-aalala sa kanyang ina, ang lalaking marunong tumawa sa mga simpleng bagay, ang lalaking may mga pangarap din na iba sa negosyo. Ang nanay ko. Panimula ni Sulen, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nakausap ko siya kanina. Matagumpay ang operasyon. Sabi niya, parang bumalik daw ang lakas niya ng 10 taon. Tinatanong niya kung kailan ka raw niya makikilala. Napangiti si Marcus, isang tunay at magaan ng ngiti. Sabihin mo sa kanya, malapit na, kapag handa ka na. Ang salitang handa ay nanatili sa hangin. Handa na nga ba siya? Handa na ba siyang kalimutan ang lahat at magtiwala muli? Sulen, sabi ni Marcus, at ngayon ay humarap na ito sa kanya. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Agad na kinabahan si Sulen. Marcus, ano yan? Huwag kang mag-alala, sabi nito. Tila nabasa ang kanyang iniisip. Hindi ito yon. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, hindi isang maningning na diamanteng singsing pangkasal ang laman, kundi isang simple, manipis na silver na singsing na may disenyong alon. Alam kong hindi pa ito ang tamang panahon, panimula ni Marcus. Ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Marami pa tayong sugat na kailangang paghilumin. At alam kong kailangan kong patunayan sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Kinuha niya ang kamay ni Sulen. Hindi ito singsing ng kasal, Sulen. Isa itong singsing ng pangako. Tumingin siya sa mga mata nito. Nangangako ako na hindi na kita sasaktan,
Nangangako ako na poprotektahan kita. Nangangako ako na mamahalin kita batay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan o pagsisisi. At higit sa lahat, nangangako akong maghihintay ako. Kahit gaano katagal, hanggang sa dumating ang araw na handa ka nang magsimula muli. Kasama ako. Ang mga luha ay muling namuo sa mga mata ni Sulen, ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng saya at pag-asa. Gusto kong pakasalan ka, Sulen, pag-amin ni Marcus. Pero gusto kong pakasalan ka hindi dahil sa utang na loob o dahil sa awa. Gusto kong pakasalan ka dahil mahal kita at dahil mahal mo rin ako. Hindi na kailangan ng salita. Marahan, tumango si Sulen. Isang tango na nagsasabi ng lahat. Isang tango na nagsasabing oo sa pangako. Oo sa paghilom at oo sa isang bagong simula. Isinuot ni Marcus ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat nito. Simple, totoo, at maganda. Tulad ng pag-ibig na inaasam nilang dalawa. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang silver na singsing ay kumikinang sa huling sinag ng papalubog na araw. Sa malayong kanluran, ang kulay kahel na langit ay unti-unting nagbibigay daan sa kulay asul ng gabi na pinalamutian ng mga unang bituin. Ang hinaharap ay hindi pa rin sigurado. May mga pagsubok pa ring darating. May mga alaala pa rin kailangang harapin. Ngunit habang magkahawak kamay nilang pinagmamasdan ang pagbabago ng kulay sa langit, alam nilang dalawa na hindi na nila ito haharapin ng mag-isa. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang gabi ng kasinungalingan. Ngunit ngayon, sa harap ng walang hanggang karagatan, nangangako sila sa isa't isa na ang lahat ng susunod na kabanata ay isusulat nila ng may katotohanan, pagpapatawad at pag-ibig.